Mara, anak, iyan ang reward mo dahil sa lahat ng sakripisyo mo sa pamilyang ito. Nararapat lang na maging reyna ka sa bahay na ito. Ang boses ni Mama Rosalinda ay tila musika sa aking pandinig habang isinasabit niya sa aking leeg ang isang nagniningning na kuwintas na ginto. Kislap ng pagmamahal at pagkilala ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Isang bagay na pinagtrabahuhan ko sa loob ng 5 taon ng aming pagsasama ni Adrian. Sa gitna ng masayang hapunan para sa aming anniversary, naramdaman ko ang init ng palad ni Adrian habang hinahawakan niya ang aking kamay sa ilalim ng lamesa. Ngumiti siya sa akin. Iyong iting nagparamdam sa akin na lahat ng pagod ko sa pag-aalaga sa kanila, lahat ng perang inilaan ko para pambayad sa utang ng bahay, at ang pagtalikod ko sa sarili kong karera ay sulit na sulit. Happy anniversary, love! Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Bulong ni Adrian bago niya hinalikan ang aking noo. Ngunit ang kaligayahang iyon ay tila isang marupok na salamin na nakatakdang mabasag sa loob lamang ng ilang sandali. Pagkatapos ng hapunan, nagmamadaling nag-impake si Adrian. Mayroon daw siyang kailangang pirmahang kontrata sa Tokyo, isang malaking oportunidad para sa negosyo na hindi pwedeng palampasin. Hinatid ko siya ng halik sa pintuan, kumakaway hanggang sa mawala ang kislap ng headlight ng kanyang sasakyan sa dulo ng kalsada. Pabalik na sana ako sa aming kwarto nang mapansin ko ang isang bagay sa ibabaw ng vanity mirror. Ang passport ni Adrian. Ang passport na dapat ay nasa bulsa niya ngayon patungo sa airport. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sa taranta, kinuha ko ang susi ng aking kotse. Hindi pwedeng hindi niya ito dala, maiiwan siya ng eroplano. Ngunit bago ko pa man ma-start ang makina, nakita ko ang anino ng sasakyan ni Adrian na bumalik sa aming street. Pero hindi siya huminto sa harap ng gate. Sa halip, pumasok siya sa madilim na eskinita patungo sa likod ng aming bahay. Ang daan patungo sa garden entrance na bihira naming gamitin. Bumaba ako ng sasakyan. Ang bawat hakbang ko ay tila mabigat na bakal. Nanigas ang buong katawan ko nang makita ko ang aking asawa. Ang lalaking kani-kanina lang ay nangako ng katapatan, na dahan-dahang lumalabas ng kotse. May dala siyang paper bag ng Jollibee, iyong favorite naming meal, at isang bouquet ng bulaklak. Maingat siyang lumingon sa paligid bago pumasok sa loob ng bahay gamit ang sarili niyang duplicate key. Nanginig ang aking mga kamay, at sa sobrang pangangatog, ang gintong singsing sa aking daliri ay tila naging sobrang bigat hanggang sa ito ay tuluyang dumulas at bumagsak sa semento. Lumikha ito ng isang mahinang kalansing na tila bumasag sa aking pagkatao. Bakit siya bumalik? Bakit tila nagtatago siya sa sarili naming tahanan? Ang bawat hakbang ko pabalik sa loob ng bahay ay puno ng pagduda na unti-unting lumalamon sa aking sistema. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit kong pinipigilan. Hindi ako makahinga ng maayos. Tila may nakadagan na malaking bato sa aking dibdib. Pinipiga ang bawat huling hininga ng tiwala na mayroon ako. Nabalik lamang ako sa realidad nang narinig ko ang mahinang tunog ng notification sa aking telepono na nasa bulsa ng aking duster. Isang text mula kay Adrian. Love, nasa airport na ako. Check-in na ako sa flight. I miss you already. Matulog ka na ng maaga, ha? Isang malakas na sampal ng katotohanan, ang dumi. Ang tindi ng dumi ng kanyang laro. Sa gitna ng aking pagkakatulala, narinig ko ang boses ni Mama Rosalinda mula sa sala. Mara, dalian mo, ipagluto mo ako ng mainit na nilaga. Sumasakit ang ulo ko, kailangan ko ng sabaw bago matulog. Ang utos na iyon ay tila isang latigo. Kahit sa gitna ng aking pagkawasak, inaasahan pa rin nila ang aking pagsisilbi. Habang papunta ko sa kusina na parang isang robot, isang tunog ang muling pumatay sa aking puso. Isang tawa, isang mahina at malanding tawa ng isang babae na nagmumula sa itaas. Hindi sa aming kwarto, kundi sa atik, ang silid na puno ng aming mga lumang alaala na matagal ko nang hindi napupuntahan dahil sa utos ni Mama Rosalinda na huwag muna itong pakialaman. Ang tawa na iyon
Kilala ko yon. Iyon ang tawa ni Celeste. Ang babaeng itinuring kong kapatid. Ang babaeng pinatira ko sa aming bahay noong walang-wala siya. Bakit? Bakit nila ito ginagawa sa akin sa mismong gabi ng aking anniversary? Bakit sa loob ng bahay na ako mismo ang nagbayad ng down payment? Parang isang sirang plaka na paulit-ulit sa aking isipan ang mga salitang, taksil sila, Diyos ko, bakit? Hindi ako makaiyak ng malakas. Ang sakit ay nasa ilalim ng aking balat. Nanunuot sa aking mga buto, isang uri ng hapdi na hindi kayang ilabas ng kahit anong hagulgol. Hindi ko na namalayan na nakatayo na pala ako sa harap ng laptop ko sa maliit na office nook sa ilalim ng hagdan. Ang aking mga daliri ay tila may sariling isip habang mabilis na nagtatype sa keyboard. Sa sobrang galit at desperasyon, binuksan ko ang isang online shopping app. Nang inig ang aking pointer finger habang pinipili ang High Definition Night Vision Security Camera System, set of 4 with hidden features. Rush delivery, pay via credit card. Ang huling click ko bago ko isinara ang laptop nang may matinding puwersa. Lumikha ng isang tunog na tila tuldok sa aking lumang buhay bilang isang asawang bulag at pipi. Kung gusto nilang maglaro sa loob ng aking bahay, pagbibigyan ko sila. Pero sisiguraduhin ko na ang bawat yakap, bawat halik, at bawat dumi na gagawin nila ay magiging ebidensya na dudurog sa kanilang lahat. Ang gabi ay tila naging isang dambuhalang bilangguan para kay Mara. Habang hinihintay ang pagdating ng mga kamera na kanyang in-order, bawat segundo ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kailangan niyang kumilos ng normal. Kailangan niyang maging ang mabuting asawa at manugang na kilala nila. Isang maskara na unti-unti nang nadudurog sa kanyang mukha. Sa kusina, ang usok ng nilagang baka ay pumapailan lang, ngunit para kay Mara, ang bango nito ay tila amoy ng pagkabulok. Sa bawat hiwa niya ng pechay at patatas, ramdam niya ang pagnanais na isigaw ang lahat ng sakit. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang tanging naririnig sa buong bahay ay ang mahinang pagkiskis ng kutsilyo sa sahig na gawa sa kahoy at ang pagpapakulo ng tubig sa kalan. Mara, nasaan na ang sabaw ko? Kanina pa ako nagugutom dito. Ang boses ni Mama Rosalinda ay galing sa sala, puno ng awtoridad at kawalan ng pakundangan. Huminga ng malalim si Mara. Inayos niya ang kanyang buhok at lumabas bitbit ang mangkok. Nakita niya ang kanyang biyenan na nakaupo sa paborito nitong armchair, kampanteng nanonood ng teleserye. Ang dating tingin ni Mara sa matanda ay puno ng respeto at malasakit. Ngunit ngayon, bawat kulubot sa mukha ni Rosalinda ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang kasabwat sa krimen. Ito na po, Ma. Mahinahong sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon, na tila isang telang sadyang pinatigas ng arena. Bakit parang namumutla ka? Napagod ka ba sa pag-aayos ng gamit ni Adrian? Tanong ng matanda habang humihigop ng sabaw. Hindi man lang tinitingnan ang manugang. Medyo lang po. Kulang lang siguro sa tulog. Sagot ni Mara habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap sa hagdan patungo sa atik. Alam niyang nasa itaas sila. Alam niyang habang pinagsisilbihan niya ang matanda, ang kanyang asawa ay nasa itaas, kapiling ang babaeng tinawag niyang kaibigan. Nabalik ang kanyang huwisyo nang makarinig ng mahinang katok sa gate. Ang rush delivery ay narito na. Mabilis siyang lumabas, kinuha ang maliit na kahon at itinatago ito sa ilalim ng kanyang duster bago bumalik sa loob. Sa loob ng banyo, doon niya binuksan ang pakete. Ang 4 na maliliit na eyes ng kamera ay tila mga saksi na handang magsalita para sa kanya. Gamit ang kanyang kaalaman sa bahay, isa-isang inilagay ni Mara ang mga ito sa mga estratehikong lugar. Sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng pintuan ng atik, at ang pinakamahalaga, sa loob mismo ng atik na naipasok niya sa pamamagitan ng maliit na vent sa likod ng bahay noong lumabas sandali si Rosalinda para kumuha ng gamot. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, nilock ni Mara ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama, ang kama kung saan sila bumuo ng mga pangarap ni Adrian. Nang inginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang app sa kanyang telepono. Nagload ang screen. Noong una ay madilim,
hanggang sa lumitaw ang black and white na imahe ng night vision. Ang puso ni Mara ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan nang makita ang loob ng attic. Hindi na ito ang madumi at maalikabok na bodega na naaalala niya. Mayroon na itong malambot na carpet, isang maliit na refrigerator at isang kama. At doon, sa gitna ng silid, nakita niya si Adrian. Hubad ang pangitaas nito habang nakahilig sa kanyang balikat si Celeste. Ang pinakamasakit sa lahat, nakasuot si Celeste ng silk na nightgown na kulay pink, ang regalong ibinigay ni Mara kay Celeste noong nakaraang birthday nito bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Inilapit ni Mara ang speaker ng kanyang phone sa kanyang tainga. Ang audio ay malinaw, tila ba nasa loob din siya ng silid na iyon. Love, ang bango mo talaga. Bulong ni Adrian habang hinahalikan ang leeg ni Celeste. Pasensya ka na kung kailangan nating magtiis dito sa itaas. Konting panahon na lang. Tumawa si Celeste. Ang tawang dati ay nagpapasaya kay Mara, ngunit ngayon ay tila tunog ng nababasag na bote sa kanyang pandinig. Okay lang, Adrian. Basta ba totoo ang pangako mo? Pagod na akong maging tago dito. Hinawakan ni Adrian ang mukha ni Celeste at hinalikan ito ng matagal. Pagkatapos, may kinuha siyang folder mula sa ilalim ng unan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Adrian. Ang boses ay puno ng determinasyon na hindi kailanman narinig ni Mara para sa kanya. Bukas na bukas, kakausapin ko na ang abogado. Kapag napapirma ko na si Mara sa deed of transfer ng bahay na ito sa pangalan ko, palalayasin ko na siya. Magiging sa atin na ang lahat, Celeste. Pati ang pera sa account niya, maiiwan sa atin. Nanigas ang buong pagkatao ni Mara. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging yelo. Hindi lang pala katawan at puso ang ninakaw sa kanya, kundi pati ang bubong na pinaghirapan niyang itayo para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang huling sinabi ni Celeste ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Mara. Dapat lang, Adrian, dahil hindi pwedeng dito lumaki ang anak natin sa attic. Kailangan niya ng maayos na kwarto, ang kwarto ni Mara. Ang umaga ay dumating na may dalang pekeng liwanag. Para kay Mara, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanilang kusina ay hindi nagbibigay ng pag-asa, kundi lalo lamang naglalantad sa bawat sulok ng bahay na puno ng kasinungalingan. Habang naghahanda siya ng almusal, ang bawat galaw niya ay tila kontrolado ng isang makinarya. Ang tunog ng pagsasalin ng mainit na kape sa tasa ay nagpapaalala sa kanya ng katahimikang namamayani sa pagitan nila ni Mama Rosalinda. Pumasok ang matanda sa kusina, suot ang kanyang mamahaling duster, na regalo rin ni Mara, at naupo sa kabisera na tila isang reyna. Mara, ayusin mo ang pagluluto ng champorado. Gusto ko ay malapot at maraming gatas. At ipaghanda mo rin ako ng isang tray ng pagkain, dadalhin ko sa kwarto ko dahil masama pa rin ang pakiramdam ko. Utos ng matanda habang nakatingin sa kawalan, hindi man lang magawang sulyapan ang manugang. Tumango si Mara. Opo ma, dadalhin ko na lang po sa kwarto niyo mamaya. Ngunit alam ni Mara ang totoo. Sa pamamagitan ng maliit na screen ng kanyang telepono na nakatago sa ilalim ng kitchen towel, nakita niya ang lahat. Hindi sa sariling kwarto pupunta ang matanda. Pagkaalis ni Mara sa kusina para kumuha ng prutas sa garahe, mabilis na binuhat ni Mama Rosalinda ang tray. Ngunit hindi ito patungo sa kanyang silid sa unang palapag. Sa halip, sa kabila ng kanyang reklamo na sumasakit ang mga tuhod, mabilis at maliksi siyang umakyat sa hagdan patungo sa attic. Mabilis na nagtago si Mara sa ilalim ng hagdan, sa madilim na bahagi kung saan hindi siya makikita. Binuksan niya ang live feed ng camera sa attic. Ang nakita niya ay sapat na upang tuluyang mamatay ang anumang natitirang respeto niya sa kanyang biyenan. Nakita niya si Mama Rosalinda na masayang inilalapag ang tray sa harap ni Celeste. Hinawakan ng matanda ang kamay ng kabit ng kanyang anak nang may tunay na pagmamahal. Isang uri ng pagmamahal na hinding-hindi naramdaman ni Mara sa loob ng 5 taon. Kumain ka ng marami, Celeste. Kailangan nating maging malakas ang apo ko. Malambing na sabi ni Rosalinda. Huwag kang mag-alala, konting tiis na lang.
Malapit na tayong maging isang tunay na pamilya dito sa bahay na ito. Salamat po ma, sagot ni Celeste, na tila ba tunay na anak ang turing sa matanda. Pero paano po si Mara? Mukhang wala siyang kamalay-malay. Naaawa rin ako sa kanya minsan. Tumawa ng mapait si Rosalinda. Isang tawa na tila may halong lason. Awa? Bakit ka maaawa sa isang babaeng hindi man lang mabigyan ng anak ang pamilyang ito? 5 taon, Celeste. 5 taon siyang parang tuyot na sanga. Walang kwenta. Isang baog na tanging pera lang ang silbi. Pero ngayong nakuha na ni Adrian ang kailangan niya mula sa kanya. Hindi na natin siya kailangan. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang salitang baog ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang kasunod na sinabi ng matanda ang nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Mabuti na lang at naniwala siya sa pekeng resulta ng doktor na kinuha ko noon. Patuloy ni Rosalinda habang humahagikik. Isipin mo, 3 taon siyang umiinom ng mga bitaminang pampababa pala ng matris. Akala niya ay pampabuntis. Ang tanga-tanga niya talaga. Nabitawan ni Mara ang hawak niyang towel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Hindi lang pala ang kasalukuyan niya ang ninakaw ng mga ito, kundi pati ang kakayahan niyang maging isang ina. Nilason siya ng sarili niyang biyenan sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang lumabas si Mara mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot, tanging isang malamig na determinasyon. Pumasok siya sa silid ni Mama Rosalinda at hinalughog ang ilalim ng kama nito, kung saan alam niyang itinatago ng matanda ang mga mahahalagang dokumento. Doon, sa loob ng isang lumang envelope, nakita niya ang isang pirasong papel na may tatak ng isang klinika. Ito ang tunay na resulta ng kanyang fertility test mula noong nakaraang taon. Binasa niya ang bawat salita at ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel. Normal, healthy, highly fertile. Ang lahat ng pait, lahat ng panunumbat na natanggap niya mula sa pamilya ni Adrian dahil sa hindi niya pagbubuntis ay isang malaking sarswela. Habang hawak ang ebidensya ng kanilang karumaldumal na gawa, narinig ni Mara ang mga yabag ng paa pababa mula sa atik. Ang boses ni Mama Rosalinda ay papalapit na, tumatawag sa kanyang pangalan nang may halong pagkainip. Mara, nasaan ka na bang bata ka? Ang tamad-tamad mo talaga. Tiningnan ni Mara ang kanyang sarili sa salamin sa loob ng kwarto. Inayos niya ang kanyang duster, pinunasan ang mga luha, at itinago ang ebidensya sa loob ng kanyang damit. Sa kanyang isipan, isang pangako ang nabuo. Hindi lang siya basta aalis. Sisiguraduhin niyang bawat patak ng lason na ibinigay nila sa kanya ay ibabalik niya ng 100 beses ang pait. Habang hinahawakan ni Mara ang isang lumang frame ng larawan sa sala, tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga panahong akala niya ay nakahanap siya ng kapatid sa labas ng sarili niyang dugo. Sa larawan, magkayakap sila ni Celeste noong graduation day nila sa kolehiyo. Pareho silang nakasuot ng toga, punong-puno ng pangarap, at may mga ngiting tila hindi kayang burahin ng anumang bagyo. Naalala ni Mara kung paano niya tinulungan si Celeste noong mga panahong halos hindi na ito makakain dahil sa hirap ng buhay. Si Mara ang nagbabayad ng kanilang mga proyekto, ang nagbibigay ng kanyang mga lumang damit, at ang palaging nakikinig sa mga hagulhol ni Celeste tuwing gabi. Noong mawalan ng trabaho si Celeste, 2 taon na ang nakalilipas, si Mara rin ang nagbukas ng pintuan ng bahay na ito. Dito ka muna sa amin, Celeste. Magtulungan tayo. Ang malambing na paanyaya ni Mara noon. Hindi niya alam na ang pintuang binuksan niya ay ang syaring pintuan na gagamitin ni Celeste upang unti-unting nakawin ang kanyang buhay. Nabalik lamang ang diwa ni Mara nang marinig niya ang mahinang pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng notification ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng bahay. Kinuha niya ang cellphone at nakita ang pangalan sa screen, Celeste BFF. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara. BFF, Best Friends Forever.
Ang salitang dati ay simbolo ng katapatan ay naging simbolo na ngayon ng pinakamatinding uri ng pagtataksil. Binuksan niya ang mensahe. Mara friend, kamusta ka na? Sobrang miss na kita. Ang tagal na nating hindi nakakapag-bonding dahil palaging busy si Adrian sa work. Coffee naman tayo bukas? My treat. Miss you so much sis. Naramdaman ni Mara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salitang binabasa niya ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Paano nagagawa ng isang tao na maging ganito kadesperada at katuso? Habang ang bawat titik sa mensahe ay punong-puno ng tamis, alam ni Mara na sa itaas ng bahay na iyon, sa atik na naging pugad ng kanilang kasalanan, ay doon nagtatawanan ang dalawa habang pinaplano ang kanyang pagbagsak. Inisip ni Mara ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para kay Celeste. Ang mga perang ipinahiram niya na hindi na nabayaran, ang mga rekomendasyon sa trabaho na sinayang lang nito, at ang tiwalang ibinigay niya ng buong buo. Ang utang na loob na dapat ay nagbuklod sa kanila ay naging isang patalim na ngayon ay nakabaon sa kanyang likuran. Sa halip na umiyak, huminga ng malalim si Mara. Ang kanyang puso na dati ay punong-puno ng malasakit ay tila naging isang matigas na bato. Dahan-dahan niyang itinype ang kanyang sagot. Ang bawat pagpindot sa screen ay tila isang hakbang patungo sa digmaang siya mismo ang nagpasimula. Sure Celeste, miss na rin kita. Marami tayong dapat pag-usapan. See you tomorrow. Ang sagot ni Mara bago niya marahan na inilapag ang telepono. Habang nakatingin sa kawalan, narinig ni Mara ang mahinang yabag ng mga paa mula sa itaas. Ang tunog ng sahig na kahoy na tumitiri sa bigat ng isang tao ay sapat na upang malaman niyang pababa na si Adrian. Mabilis na itinago ni Mara ang kanyang nararamdaman, isinuot muli ang maskara ng isang masunurin at walang kinalaman na asawa. Pumasok si Adrian sa sala, pawisan at tila pagod na pagod mula sa pagtatrabaho sa itaas. Lumapit siya kay Mara at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay tila dampi ng isang malamig na bangkay. Love, ang daming paperwork sa attic. Medyo maalikabok pa kaya medyo bumahing ako kanina. Pagsisinungaling ni Adrian habang hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Mara. Ayos lang iyon Adrian, magpahinga ka na muna. Sagot ni Mara habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. By the way, nagyaya si Celeste na mag-coffee bukas. Sabi ko ay sasama ako. Saglit na napatigil si Adrian. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ngunit mabilis din itong nawala at napalitan ng isang pilit na ngiti. Ah, ganoon ba? Mabuti iyon. Para naman hindi ka masyadong nainip dito sa bahay habang wala ako. Pagkaalis ni Adrian patungo sa banyo, muling kinuha ni Mara ang kanyang telepono. May pumasok na isa pang mensahe mula kay Celeste, ngunit hindi ito sa Viber kundi isang text message na mukhang hindi sinasadyang naipadala sa kanya. Adrian, ready na ang lahat. Huwag mong kalimutang dalhin ang mga dokumento bukas habang wala si Mara. Sa wakas, mawawala na rin ang sagabal sa atin. Nanigas ang buong pagkatao ni Mara. Ang mensaheng iyon na halatang para kay Adrian dapat ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi ang takot ang naramdaman ni Mara, kundi isang kakaibang uri ng kaligayahan. Ang ebidensya ay mismong lumalapit na sa kanya. Ang gabi ay tila isang malalim na balon ng mga lihim na pilit itinatago ng kadiliman. Habang mahimbing ang tulog ni Adrian, ang lalaking natutulog sa tabi niya na tila ba walang bahid ng kasalanan, dahan-dahang bumangon si Mara. Ang bawat kilos niya ay maingat, tila isang anino na gumagalaw sa gitna ng katahimikan ng kanilang kwarto. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Adrian at ang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Pumasok si Mara sa maliit na home office ni Adrian. Ang amoy ng lumang papel at kape ay sumalubong sa kanya. Dito madalas maglagi ang kanyang asawa, lalo na tuwing sinasabi nitong marami itong tinatapos na proyekto. Binuksan ni Mara ang laptop. Alam niya ang password, ito ay ang petsa ng kanilang kasal.
Isang mapait na ironi na ang mismong araw ng kanilang sumpaan ang susi sa pagtuklas ng lahat ng kanyang panlilinlang. Bilang isang dating accountant, mabilis na naglakbay ang mga daliri ni Mara sa mga folder. Hindi siya naghahanap ng mga liham ng pag-ibig. Naghahanap siya ng mga numero. Dahil ang mga numero, hindi katulad ng mga tao, ay hindi kailanman nagsisinungaling. Doon niya nakita ang isang folder na nakatago sa ilalim ng maraming subfolders na may pamagat na property taxes. Sa loob nito ay mga scanned documents na nagpabilis sa tibok ng puso ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang isang loan agreement mula sa isang lending company na kilala sa napakataas na interes. Ang gwarantor ng loan, Mara Santos. Ang collateral, ang bahay na pinaghirapan niyang bayaran ang down payment gamit ang kanyang sariling savings bago pa sila ikasal. Naramdaman ni Mara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang kanyang sariling pirma sa ilalim ng dokumento. Isang pirma na hinding-hindi niya kailanman inilagay doon. Pineke ni Adrian ang kanyang lagda upang makakuha ng milyon-milyong piso para sa isang negosyong hindi naman umiiral. Sa halip, nakita ni Mara ang mga wire transfer records patungo sa isang personal account na ang pangalan ay Celeste Rodriguez. Ginawa mo akong pambayad sa mga luho nyo, bulong ni Mara sa gitna ng dilim. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na tila sumasabog sa kanyang dibdib. Ginagamit siya ni Adrian hindi lang bilang katulong at tagaluto, kundi bilang isang insurance policy na gagatasan hanggang sa maubos. Ngunit may isa pang file na kumuha ng kanyang atensyon. Isang PDF document na may pamagat na Policy Update 1 of Final. Binuksan ito ni Mara at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito ay isang life insurance policy sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang halaga ay napakalaki, 10 milyong piso. Ngunit hindi iyon ang nakakapanghilakbot. Sa bahagi ng beneficiary, binago ni Adrian ang pangalan. Tinanggal niya ang sarili niya bilang primary beneficiary at pinalitan ito ng pangalan ng kanyang ina, si Rosalinda Santos. At sa ilalim ng mga espesyal na probisyon, mayroong isang clause na sadyang binigyan ng diin sa pamamagitan ng pagkaka-highlight. Triple indemnity for accidental death. Napatakip ng bibig si Mara upang hindi makawala ang isang pagsigaw. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa keyboard ng laptop. Hindi lang pala pera ang gusto nilang makuha sa kanya. Hindi lang pala ang bahay o ang kanyang dignidad. Gusto ni Adrian at ng kanyang ina na mawala siya ng tuluyan. Isang aksidente na magpapayaman sa kanila at magbibigay ng laya kay Adrian at Celeste na mabuhay ng marangya gamit ang perang mula sa kanyang kamatayan. Narinig ni Mara ang isang mahinang kaluskos mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng sahig na kahoy na dahan-dahang tumitiris sa bigat ng isang tao. Mabilis niyang pinatay ang screen ng laptop at naupo sa dilim. Pinipigilan ang bawat paghinga. Bumukas ang pinto ng bahagya. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Adrian na nakasilip sa pagitan ng pinto. "Love, bakit gising ka pa? Anong ginagawa mo dito sa dilim?" Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit para kay Mara, ito ay tila tunog ng isang ahas na handang tumuklaw. Huminga ng malalim si Mara, pinunasan ang kanyang mukha sa dilim bago lumingon ng dahan-dahan. "Wala, Adrian. Naghahanap lang ako ng gamot sa sakit ng ulo. Hindi kasi ako makatulog." Sagot ni Mara, ang bawat salita ay isang pagpapakitang tao. Lumapit si Adrian at hinawakan ang kanyang balikat. Ang dampi ng kanyang palad ay tila naging apoy na nagpapapaltos sa balat ni Mara. "Halika na, bumalik na tayo sa kwarto. Magpahinga ka na. Bukas, may mahalaga tayong gagawin, di ba?" "Yung meeting natin sa bangko para sa documents ng bahay," sabi ni Adrian habang iginigiya siya palabas. Habang naglalakad pabalik sa silid, tumingin si Mara sa madilim na hagdan patungo sa attic. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang kamatayan ay hindi lang isang posibilidad, kundi isang planong nakasulat na sa papel. At bukas,
Ang nakamamatay na laro ay magsisimula na. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang hapdi sa balat ni Mara. Habang naghahanda siya para sa sinasabing meeting sa bangko na binanggit ni Adrian kagabi, bawat kilos niya ay tila kontrolado at mabagal. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress, ang paboritong kulay ni Adrian, ngunit sa loob niya, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakahanda na sa isang digmaan. Pumasok si Adrian sa kwarto, suot ang kanyang pinakamagandang barong at may malawak na ngiti sa mga labi. Lumapit siya kay Mara at hinawakan ang mga balikat nito. Love, handa ka na ba? Importante ang araw na ito para sa kinabukasan nating dalawa. Kapag naayos na natin ang mga dokumento sa bangko, wala na tayong iisipin pang problema. Tumingin si Mara sa mga mata ng kanyang asawa sa pamamagitan ng salamin. Naghahanap siya ng kahit katiting na bakas ng konsensya, ngunit wala siyang nakita kundi ang kislap ng kasakiman. Handa na ako, Adrian, tugon ni Mara. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, isang bagay na tila hindi napansin ng kanyang asawa sa sobrang pananabik nito. Bago sila lumabas ng bahay, hinarang sila ni Mama Rosalinda sa pintuan. May hawak itong maliit na baso ng tubig at ilang pirasong prutas. Mara, anak, bago kayo umalis, kainin mo muna itong saging. Masama ang bumiyahe ng walang laman ang tiyan. Alam ni Mara ang laro ng kanyang biyenan. Alam niya na ang bawat pagkain o inumin na ibinibigay nito ay may kalakip na lason o pampahina. Salamat po ma, pero busog pa po ako. Sa kotse ko na lang po kakainin. Sabi ni Mara, habang kinukuha ang prutas at inilalagay sa kanyang bag. Pagdating nila sa garahe, itinuro ni Adrian ang lumang asol na kotse ni Mara. Love, gamitin mo na ang sasakyan mo. Susunod ako gamit ang sasakyan ni Papa dahil may dadaanan lang akong mabilis na kliyente malapit sa bangko. Magkita na lang tayo doon sa tapat ng main entrance, ha? Tumango si Mara. Ngunit bago siya makapasok sa loob ng sasakyan, nakita niya si Lolo Eduardo, ang kanyang biyenang lalaki, na nakatayo sa gilid ng garden. Ang matanda ay tila balisa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang garden hose. Sa loob ng 5 taon, si Eduardo ang tanging miyembro ng pamilyang ito na hindi kailanman nagpakita ng masamang loob kay Mara, bagaman palagi itong tahimik at tila takot sa sariling asawa at anak. Mara, anak, tawag ng matanda sa isang mahinang boses na tila pabulong. Lumapit si Mara sa kanya. Bakit po, Papa Eduardo? May kailangan po ba kayo? Tumingin si Eduardo sa paligid, sinisiguro na hindi sila nakikita ni Adrian o Rosalinda. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Mara at may inilagay na isang maliit at lukot-lukot na piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsusumamo. Huwag mong gagamitin ang preno sa matarik na bahagi ng kalsada, Mara. Tumakbo ka, lumayo ka na habang may pagkakataon ka pa. Mabilis na bulong ng matanda bago siya tumalikod at nagkunwaring nagdidilig muli ng mga halaman. Nanigas ang buong pagkatao ni Mara. Ang babala ni Eduardo ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng maaraw na umaga. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at isinara ang pinto. Habang nasa loob ng tahimik na sasakyan, binuksan niya ang lukot na papel. Inalis ni Adrian ang brake fluid kagabi. Ang insurance policy ay nasa ilalim ng unan ni Rosalinda. Patawarin mo ako sa aking katahimikan. Takbo, Mara. Naramdaman ni Mara ang matinding panginginig ng kanyang mga binti. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita si Adrian na nakatayo sa may pintuan ng bahay, nakangiti at kumakaway sa kanya. Isang kaway na tila pamamaalam sa isang taong hindi na muling babalik. Sinimulan ni Mara na paandarin ang makina. Dahan-dahan niyang inapakan ang preno habang nasa parking mode pa ang sasakyan. Walang resistensya. Ang pedal ay diretsong bumaon sa sahig ng sasakyan na tila ba walang pumipigil dito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Bawat pintig ay tila sumisigaw ng panganib. Kung susundin niya ang plano ni Adrian, ang kalsada patungo sa bangko
ay may isang mahaba at matarik na bahagi na madalas ay madulas at malapit sa bangin. Doon nakaplano ang kanyang kamatayan. Doon kukunin ni Adrian ang 10 milyong piso na magiging kapalit ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na sumigaw o lumabas ng sasakyan para kumprontahin ang asawa, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Mara. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na uri ng tapang. Inisip niya ang lahat ng sakripisyo niya, ang perang ninakaw sa kanya, ang lason na ibinigay sa kanyang katawan, at ang pagtataksil ng kanyang kaibigan. Hindi siya tatakbo. Hindi siya magiging biktima na tila isang hayop na tumatakas sa mga ngaso. Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan at naglakad pabalik sa garahe, kung saan nakita niya si Eduardo na nakasandal sa pader. Tila hinihintay ang tunog ng pag-alis ng sasakyan na magdadala kay Mara sa kanyang kapahamakan. Papa Eduardo, tawag ni Mara. Gulat na napalingon ang matanda. Mara, bakit? Bakit hindi ka pa umalis? Kailangan mo nang tumakas. Lumapit si Mara sa kanya at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ng matanda. Salamat po sa babala niyo, Papa. Pero hindi po ako tatakas. Pagod na akong tumakbo sa sarili kong bahay. Pero papatayin ka nila, Mara? Alam ni Adrian ang lahat ng tungkol sa gambling debts ko. Kaya niya ako pinatatahimik. Gagamitin nila ang pera mo para pambayad sa lahat ng utang at para mabuhay sila ng marangya kasama ang babaeng iyon sa atik. Ang umiiyak na pag-amin ni Eduardo. Sa sandaling iyon, inilabas ni Eduardo mula sa kanyang bulsa ang isang makapal na envelope. Ito ang mga orihinal na resibo ng down payment na ibinayad mo 5 taon na ang nakalilipas. Akala ni Adrian ay sinunog ko na ang mga ito, pero itinago ko. Ito ang patunay na ikaw ang tunay na may-ari ng bahay na ito at ng maliit na grocery store ng pamilya. Gamitin mo ito, anak. Tinanggap ni Mara ang envelope. Ang bawat papel sa loob nito ay tila isang sandata na muling ibinalik sa kanyang mga kamay. Tumingala siya sa atik, kung saan alam niyang nakamasid si Celeste sa likod ng kurtina. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara. Isang ngiting hindi kailanman nakita ng sinuman sa pamilyang Santos. Papa, pumasok na po kayo sa loob at magkunwaring wala kayong alam. Utos ni Mara ng may autoridad. Bumalik si Mara sa loob ng bahay. Nadaanan niya si Adrian sa sala na tila nagtataka kung bakit siya bumalik. Love, bakit bumalik ka? May nakalimutan ka ba? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay may halong kaba. May nakalimutan nga ako, Adrian, sagot ni Mara habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na hindi ako ang gagamit ng asul na kotse ngayon. Pinahiram ko muna kay Celeste dahil sabi niya ay gusto niyang lumabas para bumili ng mga gamit para sa baby. Ang mukha ni Adrian ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumaba sa kanyang mga paa. Ano? Pinahiram mo kay Celeste? Oo, Adrian. Bakit? May problema ba sa sasakyan ko? Ang mahinahong tanong ni Mara. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Ang asul na kotse ay dahan-dahan nang lumalabas ng garahe. Nakita nila ang anino ni Celeste sa loob, masayang kumakaway habang inuumpisahan ang biyahe patungo sa kalsadang may matarik na bangin. Celeste, huwag, huminto ka. Ang sigaw ni Adrian na tila isang baliw habang tumatakbo palabas ng bahay. Ngunit huli na ang lahat. Ang sasakyan ay mabilis na bumibilis, patungo sa isang destinasyon na si Adrian mismo ang nagtakda. Nakatayo lang si Mara sa may pintuan, pinapanood ang kanyang asawa na desperadong hinahabol ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng awa. Ang twist ng tadhana ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, si Mara na ang may hawak ng manibela ng kanyang sariling buhay. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Ang labanan ay hindi pa tapos, ngunit ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng bahay na ito ay tuluyan ng nagbago. Ang ingay ng nagtitiliang gulong at ang malakas na tunog ng pagtama ng bakal sa pader ng kanto
ang bumasag sa katahimikan ng umagang iyon. Hindi nakarating ang sasakyan sa matarik na bangin. Dahil sa kaba ni Celeste sa pagmamaneho ng sasakyan ni Mara, hindi pa siya nakakalayo sa kanilang gate nang maramdaman niyang wala ng kapit ang preno. Sa takot, pinihit niya ang manibela at sumalpok ang sasakyan sa kongretong bakod ng kapitbahay. Nakatayo lang si Mara sa beranda, malamig ang mga matang nakamasid sa usok na lumalabas mula sa wasak na hood ng asul na kotse. Nakita niya si Adrian na patakbong lumapit. Ang mukha nito ay larawan ng purong kuryosidad at takot. Nang buksan ni Adrian ang pinto ng sasakyan, bumagsak palabas si Celeste. Nang inginig ang buong katawan at puno ng galos ang mga braso. Adrian, ang preno, walang preno ang kotse. Ang humihingal na sigaw ni Celeste habang nakakapit sa barong ng kanyang asawa. Napatingin si Adrian sa direksyon ng kanilang bahay at doon nagtagpo ang kanilang mga mata ni Mara. Walang emosyon ang mukha ni Mara, tila ba nanonood lang siya ng isang eksena sa telebisyon. Sa sandaling iyon, alam ni Adrian na hindi na ito ang mahinang babaeng maaari niyang paikutin sa kanyang mga daliri. Dahan-dahang pumasok si Mara sa loob ng bahay. Hindi niya tinulungan ang dalawa. Hindi siya tumawag ng ambulansya. Sa halip, dumiretso siya sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang bag. Sa loob nito ay ang envelope na ibinigay ni Lolo Eduardo at ang mga printout ng insurance policy na nakuha niya kagabi. Tinawagan niya si Paulo, ang kanyang matalik na kaibigan na isa na ngayong sikat na abogado sa Makati. Paulo, it's me Mara. Ready na ang lahat. I need you to file the temporary restraining order at simulan na ang pag-freeze sa lahat ng joint accounts namin ni Adrian. Ang mahinahong sabi ni Mara sa kabilang linya. Sigurado ka na ba, Mara? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Malalaman nila ang lahat ng hawak nating ebidensya. Paalala ni Paulo. Paulo, muntik na nila akong patayin ngayong umaga. Ang tanging balikan na mangyayari ay ang pagbabalik sa kanila ng lahat ng sakit na ibinigay nila sa akin. Pakisuyong ihanda na rin ang papeles para sa pagbawi ng grocery store. I want them out of my business by the end of the week. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Mara ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Ito ang simula ng kampanyang tinawag niya sa sarili na Black Rose. Isang magandang bulaklak na may dalang tinik para sa mga taong nagtangkang pumitas dito nang walang pahintulot. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Mama Rosalinda na abalang-abala sa pagpapahid ng alkohol sa mga galos ni Celeste sa sala. Ang matanda ay tila taranta habang si Adrian naman ay nakatayo sa isang sulok, hindi malaman kung saan titingin. Mara, bakit ganyan ka? Nakita mo nang naaksidente ang kaibigan mo? Hindi mo man lang tinulungan. Ang pagalit na sigaw ni Rosalinda nang makita ang manugang. Buti na lang at hindi malala ang nangyari sa apo ko. Lumapit si Mara sa kanila. Bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Inilapag niya ang insurance policy sa lamesa, mismong sa harap ng mga mata ni Rosalinda. Ang apo mo ba ang inaalala mo, ma? O ang 10 milyong piso na hindi niyo nakuha dahil buhay pa ako? Ang tanong ni Mara, ang kanyang boses ay tila talim ng labaha. Natahimik ang buong sala. Kahit ang pag-iyak ni Celeste ay biglang huminto. Ang mukha ni Rosalinda ay naging putla, tila ba nakakita ng multo. Anong pinagsasabi mo? Ang nauutal na tanong ng matanda. Alam ko ang tungkol sa brake fluid, Adrian. Alam ko ang tungkol sa lason na ibinibigay niyo sa akin para hindi ako magbuntis. At alam ko na balak niyo akong patayin para makuha ang bahay na ito na ako naman ang nagbayad. Patuloy ni Mara habang nakatitig ng diretso kay Adrian. Love, makinig ka. Mali ang iniisip mo. Tangkang paliwanag ni Adrian, ngunit itinaas ni Mara ang kanyang kamay upang patigilin ito. Huwag mo na akong tawaging love. Mula sa sandaling ito, ang tanging ugnayan natin ay sa korte. Adrian, binigyan na ng utos ang bangko na i-freeze ang lahat ng accounts. At dahil ang pirma ko sa loan agreement ay peke, naghain na rin ako ng kasong falsification of public documents laban sa iyo. Hinarap ni Mara si Celeste, ang babaeng itinuring niyang kapatid.
At ikaw, Celeste, huwag kang masyadong mag-alala sa mga galos mo. Mas dapat mong alalahanin kung paano mo babayaran ang lahat ng perang ninakaw mo sa akin mula sa transfer records ni Adrian. Dahil sisiguraduhin ko na hanggang sa huling sentimo, mababawi ko. Binuhat ni Mara ang kanyang bag. Diyan muna kayo. May meeting lang ako sa tunay kong abogado. At huwag niyo nang balaking umalis sa bahay na ito. Dahil ang lahat ng kamera sa bawat sulok, pati sa attic, ay nakakonekta na sa server ng security firm na kinuha ko. Isang maling galaw niyo, ang susunod na bibisita sa inyo ay ang mga pulis. Lumakad si Mara palabas ng pintuan ng may taas noo. Ang sikat ng araw ay hindi na mahapdi sa kanyang balat. Ito ay tila isang mainit na yakap ng kalayaan. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang malakas na pagtatalo ni na Adrian at Rosalinda sa loob. Ang bawat panunumbat nila sa isa't isa ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang Black Rose ay nagsimula ng mamukadkad, at ang amoy ng hustisya ay mas matamis pa sa anumang pabango. Ang hangin sa loob ng bahay na dati ay puno ng bango ng mga pangarap ni Mara ay tila naging semento, mabigat, malamig, at nakakapuwing sa bawat hininga. Sa loob ng silid kainan, hindi na pagkain ang nakahain, kundi ang matatalim na salitang ibinabato ni na Adrian at Mama Rosalinda sa isa't isa. Ang dating pagkakaisa ng mag-inalaban kay Mara ay tuluyan ng nagbitak-bitak dahil sa takot at sa paparating na gutom. Sabi ko sa iyo, Adrian, dapat ay sinigurado mo munang pirmahan niya ang mga papeles bago mo ginawa ang plano mo sa kotse. Ang bulyaw ni Rosalinda, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na puno ng pagsisisi. Ngayon, wala na tayong pera, naka-freeze ang accounts, at baka bukas makalawa ay nasa kulungan na tayo. Ma, tumahimik ka na. Ginawa ko lang naman ang gusto mo, di ba? Ikaw ang nagsabing kailangan na nating itapon ang tuyot na sanga. Ang sagot ni Adrian habang sinusuntok ang mesa sa tindi ng frustration. Ang kanyang barong na kanina ay maayos ay gusot-gusot na ngayon, katulad ng kanyang buhay. Sa itaas, sa madilim at mainit na attic, nakikinig si Celeste sa bawat sigaw na nagmumula sa ibaba. Ang kanyang mga kamay na may mga galos pa mula sa aksidente ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na pouch. Dito niya itinatago ang mga alahas na ibinigay sa kanya ni Adrian, mga alahas na akala niya ay ginto, ngunit ngayon ay unti-unti na niyang pinagdududahan. Isang matinding pagduda ang nagsimulang gumapang sa isipan ni Celeste. Tumingin siya sa paligid ng attic na dati ay itinuturing niyang palasyo. Ngayon, nakikita na niya ang mga anay sa dingding, ang alikabok sa sahig, at ang amoy ng luma na tila sumasakal sa kanya. Napagtanto niya na ang lahat ng ipinangako ni Adrian, ang marangyang buhay sa ibang bansa, ang pagiging lehitimong asawa, at ang seguridad para sa kanyang dinadalang anak, ay tila isang magandang panaginip na nagising sa isang bangungot. Habang nagtatalo ang mag-ina sa baba, dahan-dahang binuksan ni Celeste ang isang maliit na attaché case na laging itinatago ni Adrian sa ilalim ng kama. Gamit ang isang hair clip, pilit niyang binuksan ang lock nito. Sa kanyang isip, baka narito ang mga titulo ng lupa o ang mga cash na sinasabi ni Adrian na naitabi nito. Nang bumukas ang bag, hindi mga bundle ng pera ang bumulaga sa kanya. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay mga final notice ng mga utang sa credit card, mga babala ng foreclosure para sa ibang properties na hindi alam ni Mara. At ang pinakamasakit sa lahat, isang sulat mula sa isang klinik. Binasa ni Celeste ang sulat ng may nalalaking mga mata. Ito ay isang vasectomy record na may pangalan ni Adrian. 2 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Celeste ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Kung baog na si Adrian sa loob ng 2 taon, ibig sabihin ay alam nito na hindi ito ang ama ng batang dinadala niya. Ngunit bakit ito nanatiling tahimik? Bakit ito nagkunwaring masaya sa balita ng kanyang pagbubuntis? Isang nakakapanghilakbot na sagot ang pumasok sa kanyang isip. Ginagamit lang siya ni Adrian. Ginagamit siya nito bilang panakot kay Mara, bilang dahilan para makuha ang bahay
at bilang isang tautauhan sa isang malaking sarswela ng kasakiman. Siya na akala niya ay ang queen-in-waiting, ay isa rin palang biktima na itatapon din kapag wala ng pakinabang. Narinig ni Celeste ang mga yabag ng paa patungo sa attic. Mabilis niyang isinara ang attaché case at bumalik sa pagkakahiga sa kama. Nagkunwaring natutulog, pumasok si Adrian, ang mukha ay madilim at pagod. Lumapit ito sa kanya at hinaplos ang kanyang tiyan. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila malamig na dampi ng isang ahas. Huwag kang mag-alala, Celeste, bulong ni Adrian, ang boses ay puno ng pilit na tamis. Kapag napaalis na natin si Mara, maibebenta na natin ang bahay na ito. Makukuha natin ang pera at aalis na tayo sa bansang ito. Malapit na tayong maging tunay na pamilya. Nanatiling nakapikit si Celeste, ngunit sa loob niya, isang bagong plano ang nabubuo. Ang pag-ibig na dati niyang ipinaglalaban ay napalitan ng instingto ng isang hayop na gustong mabuhay. Kung ang barkong sinasakyan niya ay lulubog na, hindi siya papayag na kasama siyang malunod. Kinuha ni Celeste ang kanyang telepono sa ilalim ng unan pagkaalis ni Adrian. Binuksan niya ang kanyang messages at hinanap ang numerong matagal na niyang hindi tinitingnan. Ang numero ni Mara. Gamit ang nanginginig na mga daliri, itinipe ni Celeste ang isang maikling mensahe. Mara, kailangan nating mag-usap. Hindi tungkol sa amin ni Adrian, kundi tungkol sa kung ano ang balak niyang gawin sa atin pareho. May hawak akong ebidensya na hindi mo pa alam. Inilapag ni Celeste ang telepono at tumingin sa kisame ng attic. Ang bawat mahinang kaluskos ng daga sa itaas ay tila tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabi nilang panahon. Ang mga manlalaro sa loob ng bahay na ito ay unti-unti nang nagkakanya-kanya, at ang pinakamalaking pagtataksil ay hindi pa pala nagaganap. Ang tunog ng sunod-sunod na notification mula sa family group chat ay tila mga bala ng baril na tumatama sa katahimikan ng hapon. Sa loob ng isang mamahaling cafe, kalmado lang si Mara habang tinitingnan ng screen ng kanyang telepono. Kasama niya si Ating Paulo na seryosong nagbabasa ng mga bagong nakuhang ebidensya mula sa attic. Sa group chat na pinamagatang Santos Family Forever, nag-send si Adrian ng isang larawan. Kuha ito sa isang bintana na may tanawin ng Tokyo Tower. Isang larawang halatang kinuha lang sa internet. Guys, landed safely here in Tokyo. Sobrang ginaw pero kailangan magtrabaho para sa future ng family natin. I miss you, love. At kay Mama, padadalhan kita ng mga pasalubong na gusto mo. Ang mensahe ni Adrian na may kasama pang mga heart emojis. Nakita ni Mara ang mabilis na reply ni Mama Rosalinda. Mag-iingat ka dyan, anak. Proud na proud kami sa iyo. Huwag mong kakalimutan ang mga bitamina ko, ha? Sumunod ang mga mensahe mula sa mga pinsan at tiyahin ni Adrian. Puro pagbati at paghanga sa sipag ng kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara. Ito na ang tamang sandali. Ang entablado ay handa na. At ang lahat ng mga manonood ay nakatutok. Itinipe ni Mara ang kanyang sagot. Talaga, Adrian? Nasa Tokyo ka pala? Bago pa makasagot si Adrian, nag-upload si Mara ng isang video. Hindi ito tanawin ng Japan. Ito ay malinaw na kuha ng isang security camera sa loob ng isang madilim at maalikabok na silid, ang kanilang attic. Sa video, kitang-kita si Adrian na nakasuot ng t-shirt at shorts. Masayang kumakain ng pizza kasama si Celeste habang nagtatawanan. Kung nasa Tokyo ka, sino itong lalaking kamukhang-kamukha mo na kasama ang best friend ko sa attic ng bahay natin ngayon lang? Ang tanong ni Mara sa chat. Biglang tumigil ang pagdating ng mga mensahe. Ang typing, status sa ilalim ng pangalan ni Adrian ay lumitaw at nawala ng paulit-ulit. Tila ba hindi malaman ng kanyang mga daliri kung anong kasinungalingan ang itatahi. Hindi pa doon tumigil si Mara. Nag-send siya ng pangalawang video. Dito ay nakita si Mama Rosalinda na pumasok sa attic bit-bit ang isang tray ng pagkain. Narinig ang boses ng matanda sa video. Kumain ka ng marami, Celeste. Alagaan mo ang apo ko. Hayaan mo na ang tuyot na sanga sa baba. Malapit na siyang mawala sa buhay natin. Ang group chat na dati ay puno ng pagbati ay napalitan ng nakakabinging katahimikan.
Walang nangahas na mag-react sa mga kamag-anak. Tumayo si Mara at kinuha ang kanyang bag. Paulo, tara na. Oras na para harapin ang mga multo sa loob ng bahay ko. Pagdating nila sa tapat ng bahay, naririnig na ni Mara ang malakas na hiyawan mula sa loob. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng isang eksenang tila hango sa isang madugong dula. Si Adrian ay nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang kanyang ulo habang tinitingnan ang kanyang telepono. Si Mama Rosalinda naman ay nakaupo sa sofa, namumutla at nanginginig ang mga labi. Mara, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kami ipinahiya sa buong angkan? Ang pagalit na sigaw ni Rosalinda, pilit pa ring naghahanap ng butas para mabaligtad ang sitwasyon. Ipinahiya, Ma? Ang katotohanan lang ang ipinakita ko. Ang mahinahong sagot ni Mara habang naglalakad patungo sa gitna ng sala. Ang masakit na katotohanan na habang pinagsisilbihan ko kayo, pinaplano nyo na pala ang libing ko. Bumaba si Celeste mula sa attic, gulo-gulo ang buhok at namamaga ang mga mata. Hindi niya tiningnan si Adrian. Sa halip, lumapit siya kay Mara at ibinigay ang isang pirasong papel. Ang vasectomy record na nahanap niya. Mara, ayoko na, sabi ni Adrian, para sa atin ang lahat ng ito. Pero nalaman ko na baog siya. Hindi niya anak ang dinadala ko at alam niya yon pero ginamit niya pa rin ako para saktan ka. Ang umiiyak na pag-amin ni Celeste. Napatingin si Adrian kay Celeste nang may halong poot. Traidor ka. Akala ko ba ay magkasama tayo dito? Traidor? Sino sa atin ang traidor, Adrian? Ang tanong ni Mara, ang bawat salita ay tila isang hatol. Inilabas niya ang mga records ng insurance at ang mga peke nitong loan documents. Gusto niyo akong patayin para sa 10 milyon? Gusto niyo akong mawala para makuha ang bahay na ito? Lumapit si Mara kay Mama Rosalinda. Mula nang pumasok ako sa pamilyang ito, wala akong ginawa kundi unahin ang kapakanan niyo. Ibinigay ko ang lahat, ang oras ko, ang karera ko, pati ang kalusugan ko. Pero ang turing niyo sa akin ay hindi pamilya, kundi isang investment na kailangang i-liquidate kapag tapos na ang pakinabang. Mara, anak, pakiusap. Pag-usapan natin ito ng pribado. Huwag mo kaming ipakulong. Ang pagsusumamo ni Rosalinda habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Mara. Iniwas ni Mara ang kanyang kamay. Huli na ang lahat, Ma. Ang mga pulis ay papunta na rito para sa kasong falsification at attempted murder. At Adrian, huwag mo nang subukang tumakas. Nakalak na ang bawat gate ng bahay na ito at ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ni Atiyong Paulo. Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang tumama sa mga dingding ng sala, tila ba naghuhugas sa dumi ng mga lihim na itinago sa loob ng mahabang panahon. Tiningnan ni Mara ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na kapayapaan. Sabi mo dati, Adrian, ang pamilya ay lugar kung saan nagbibigay ka ng walang kapalit, bulong ni Mara. Bigay ko ang lahat, at ito ang nakuha kong kapalit. Ngayon, oras na para ako naman ang kumuha ng nararapat para sa akin. Ang bawat pag-ikot ng pulang liwanag mula sa sasakyan ng pulis ay tila sumasayaw sa mga pader ng sala, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa mukha ng pamilyang Santos. Sa loob ng 5 taon, ang bahay na ito ay naging simbolo ng pagsisikap ni Mara, ngunit sa gabing ito ay naging eksena ng isang krimen na hinding-hindi malilimutan ng kanilang mga kapitbahay. Pumasok ang 3 opisyal ng pulis, ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig na kahoy ay tila naghuhudyat ng katapusan. Si Adrian ay nakatayo pa rin sa sulok. Ang kanyang mga mata ay mailap at puno ng takot. Nang lumapit ang isang pulis at kinuha ang kanyang mga kamay upang pusasan, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig. Sir, sumama po kayo ng mahinhin. May warrant of arrest kami para sa inyo sa kasong falsification of public documents at attempted murder. Ang malamig na pahayag ng pulis habang naririnig ang bawat pag-click ng bakal sa pulso ni Adrian. Hindi maaari. Mara, pakiusap. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila.
Ang pagsusumamo ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Gagawin ko ang lahat, love. Ibabalik ko ang pera. Aalisin ko na si Celeste. Basta huwag mo lang akong ipakulong. Hindi kumibo si Mara. Nakatayo lang siya sa likod ni Ating Paulo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang duster. Ang bawat salita ni Adrian ay tila isang hungkag na tunog na wala ng halaga sa kanya. Samantala, si Mama Rosalinda ay nagsimulang humagulgol ng malakas. Humawak siya sa kanyang dibdib at dahan-dahang bumagsak sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nakatingala sa kisame habang humihingal. Ang puso ko, Mara, pinapatay mo ang biyenan mo. Diyos ko po, anong uri kang tao? Lumapit si Mara sa kanyang biyenan. Hindi siya nataranta. Hindi siya tumawag ng medic. Tiningnan niya lang ang matanda ng may halong pagkasuklam. Ma, itigil niyo na ang pag-arte. Alam nating dalawa na mas matigas pa sa bato ang puso niyo. Ang lason na ibinibigay niyo sa akin araw-araw ay mas nakamamatay kaysa sa kahit anong atak na nararamdaman niyo ngayon. Sa labas ng gate, nagsimula ng mag-umpisa ang mga marites o ang mga tsismosang kapitbahay. Nakita ni Mara ang mga anino ng mga taong nakadikit sa kanilang bakod. Ang ilan ay may hawak pang mga cellphone at kumukuha ng video. Ang hiya o ang kahihiyan na palaging iniingatan ni Rosalinda ay tuluyan ng sumabog sa buong barangay. Ang pamilyang Santos na dati ay tinitingala dahil sa kanilang kunwaring yaman ay naging tampulan na ngayon ng kutyang panlipunan. Hinarap ni Mara si Celeste na nakatayo malapit sa pinto. Bit-bit ang isang maliit na bag. Ang kanyang dating kaibigan ay tila isang basang sisiw, walang direksyon at puno ng takot. Celeste, umalis ka na. Ang mahinang utos ni Mara. Binigay mo ang ebidensya laban kay Adrian, kaya hindi kita isasama sa demanda ngayon. Pero huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Ang bawat sentimo na kinuha mo sa akin, ipapasa ko sa legal team ni Paulo para mabawi. Wala kang ititira sa bahay na ito kundi ang mga galos mo. Walang nasabi si Celeste. Yumuko lang siya at mabilis na lumabas ng pinto. Suot ang kahihiyang bitbit niya hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Habang inilalabas si Adrian ng mga pulis, pilit pa rin itong lumingon kay Mara. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagsisisi. Akala mo ba ay tapos na ito, Mara? Ang grocery store na ipinagmamalaki mo? Isinangla ko na ang karapatan niyan sa mga taong hindi mo kilala. Wala kang babalikan kundi ang mga utang ko. Napatigil si Mara. Ang bawat salita ni Adrian ay tila isang bagong pasabog. Nang tuluyan ng makaalis ang mga pulis at tumahimik ang bahay, hinarap ni Mara si Ating Paulo. Paulo, totoo ba ang sinabi niya? Pwede niya bang isangla ang grocery store nang wala akong alam? Ang tanong ni Mara. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Titingnan natin ang mga papeles, Mara. Pero kung peke ang pirma mo, mapapawalang bisa natin iyon. Ang problema ay kung may mga taong darating dito para maningil sa lalong madaling panahon. Ang seryosong sagot ni Paulo. Umakyat si Mara sa atik upang doon sana magpalipas ng gabi dahil hindi na niya kayang manatili sa silid na pinagsaluhan nila ni Adrian. Gusto niyang linisin ang bawat bakas ng pananatili ni Celeste sa silid na iyon. Habang inaalis niya ang mga gamit sa ilalim ng kama ng atik, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa likod ng isang lumang kabinet, isang itim na maleta. Hindi ito kay Adrian. Hindi rin ito kay Celeste. Dahan-dahan itong binuksan ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang loob nito. Hindi ito pera. Hindi rin ito mga alahas. Ang loob ng maleta ay puno ng mga litrato ni Mara mula noong bata pa siya hanggang sa kasalukuyan. Mga clipping ng balita tungkol sa kanyang pamilya at isang lumang diary na may sulat kamay ni Mama Rosalinda. Sa unang pahina ng diary, may nakasulat na isang pangungusap na nagpalamig sa dugo ni Mara. Ang batang ito ang kabayaran sa lahat ng ninakaw ng kanyang ama sa atin. Sisiguraduhin kong sa kamay ko siya magbabayad hanggang sa huling hininga niya. Napaupo si Mara sa sahig ng atik. Ang pagtataksil na nararamdaman niya ay tila may mas malalim pa palang ugat.
Hindi lang pala ito tungkol sa pera o sa kabit. Mayroong isang madilim na sikreto mula sa nakaraan ng kanyang sariling ama na naging dahilan kung bakit siya piniling biktima ni Rosalinda mula pa noong una. Ang bawat pahina ng lumang diary na hawak ni Mara ay tila isang hatol ng kamatayan sa lahat ng kanyang paniniwala. Sa gitna ng katahimikan ng attic, ang tanging naririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Mara habang binabasa ang mga salitang isinulat ni Mama Rosalinda. 3 dekada na ang nakalilipas. Ang tinta ay medyo kupas na, ngunit ang puot na nakapaloob sa bawat titik ay tila sariwa pa rin, nanunuot sa kanyang balat at nagpapanginig sa kanyang mga daliri. Ngayon ang araw na namatay si Mateo dahil sa gutom at sakit. At lahat ng ito ay dahil kay Ricardo Santos, ang sulat ni Rosalinda sa diary. Ninanakaw niya ang aming lupa, kinuha niya ang aming kabuhayan, at iniwan niya kaming nagmamakaawa sa kalsada. Kung nasaan man siya ngayon, sisiguraduhin kong ang anak niya ang magbabayad sa bawat luhang pumatak sa mga mata ng pamilya ko. Hindi sapat ang pera. Gusto ko ay makita ang anak niya na unti-unting nawawalan ng dignidad, ng pag-asa, at ng buhay sa loob mismo ng pamamahay ko. Napaupo si Mara sa sahig, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng attic. Tila bumalik ang kanyang alaala sa mga kwento ng kanyang yumaong ama tungkol sa isang lumang business partner na nagkaroon ng matinding alitan sa kanila. Hindi niya akalain na ang partner na iyon ay ang pamilya ni Rosalinda. Ang buong buhay niya, ang pagkakakilala nila ni Adrian sa kolehiyo, ang matatamis na panliligaw nito, ang pagmamadali nitong ipakasal siya, ang lahat ng iyon ay isang masusing binuong bitag. Hindi siya pinili ni Adrian dahil mahal siya nito. Pinili siya nito dahil siya ang tupang isasakripisyo para sa paghihiganti ng kanyang ina. Nabalik lamang ang diwa ni Mara nang marinig niya ang malakas na tunog ng pagbusina ng isang sasakyan sa labas ng kanilang gate. Hindi ito ang malambing na busina ni Adrian. Ito ay isang agresibo at paulit-ulit na tunog na tila naghahanap ng away. Sumilip si Mara sa maliit na bintana ng attic at nakita ang isang itim na van na nakaparada sa labas. 2 lalaking naka-leather jacket at may malalaking katawan ang bumaba at nagsimulang kalampagin ang kanilang gate. Adrian Santos, lumabas ka dyan. Alam naming nandyan ka. Huwag mong hintayin na kami ang pumasok sa loob. Ang sigaw ng isa sa mga lalaki, ang boses ay sapat na upang marinig ng buong kapitbahayan. Bumaba si Mara mula sa attic, ang puso niya ay tumitibok ng mabilis dahil sa kaba. Alam niyang ito na ang mga taong sinasabi ni Adrian. Ang mga pinagkautangan nito gamit ang grocery store bilang collateral. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Mara, tulungan mo ako? Ang humihikbing boses ni Celeste sa kabilang linya. Nasa labas sila ng tinutuluyan ko ngayon? Hinahanap nila si Adrian at dahil hindi nila siya mahanap, ako ang kinukuha nila. Mara, pakiusap. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong, pero ang baby ko ay nasa panganib. Celeste, nasaan ka? Ang tanong ni Mara. Ang kanyang galit ay pansamantalang natakpan ng takot para sa buhay ng isang inosenteng sanggol, kahit pa hindi ito anak ni Adrian. Nasa lumang apartment ako sa kanto ng San Jose. Mara, may sinabi sila. May sinabi silang hindi ko maintindihan tungkol sa grocery store mo. Hindi lang pala ito collateral. Ibinenta na ni Adrian ang mismong pwesto sa mga taong ito. At ang balak nila ay sunugin ito para makuha ang insurance money bukas ng gabi. Ang mabilis na pag-amin ni Celeste sa gitna ng iyak. Nanigas ang buong pagkatao ni Mara. Hindi lang pala buhay niya ang gustong kunin ni Adrian, pati ang tanging kabuhayan na natitira sa kanya, ang grocery store na bunga ng pawis at sakripisyo niya, ay nakatakdang maging abo. Sa labas, ang kalampag sa gate ay lalong lumakas. Narinig ni Mara ang tunog ng pagkakasira ng lock. Ang mga lalaki ay nakapasok na sa bakod. Mabilis na nilock ni Mara ang pintuan ng bahay at tinawagan si Ate Paulo. Paulo, kailangan ko ng tulong.
Nandito ang mga kolektor ni Adrian sa labas ng bahay at ang grocery store. Susunugin nila bukas. At si Celeste, nasa panganib din siya. Ang mabilis na sabi ni Mara. Mara, makinig ka. Huwag kang lalabas. Tumawag na ako ng backup. Pero may kailangan kang malaman. Ang seryosong sagot ni Paulo. Kaka-check ko lang sa records ng grocery store. May pirma doon si Mama Rosalinda bilang witness sa bentahan. Alam niya ang lahat, Mara. At ang masama pa, ang insurance policy ng store ay nakapangalan sa kanya, hindi sa'yo. Napatingin si Mara sa silid ni Mama Rosalinda sa unang palapag. Ang matanda ay nasa ospital pa rin, ngunit ang kanyang mga galamay ay tila naririto pa rin sa loob ng bahay. Naramdaman ni Mara ang matinding pagnanais na sumigaw, na umiyak, na sumuko na lang. Ngunit sa halip, kinuha niya ang diary ni Rosalinda mula sa kanyang bag at tinitigan ito. Kung ang digmaang ito ay nagsimula sa isang diary at sa isang lumang alitan, tatapusin niya ito gamit ang sarili niyang mga panuntunan. Paulo, sunduin mo ako. Pupunta tayo sa grocery store. Ngayon din, ang sabi ni Mara nang may malamig na determinasyon. Anong gagawin mo doon, Mara? Gabi na at delikado. Gagawa ako ng sarili kong apoy, Paulo, pero hindi ito apoy na susunog sa tindahan ko. Ito ay apoy na susunog sa bawat kasinungalingang itinayo ni Rosalinda sa loob ng 30 taon. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng kanilang bahay ay tila nyanig ng isang malakas na puwersa mula sa labas. Ngunit hindi natakot si Mara. Inayos niya ang kanyang buhok, kinuha ang mga mahahalagang dokumento, at naghanda sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang biktima ay tapos na sa pagluluksa. Ngayon, ang biktima naman ang magiging maniningil. Ang gabi ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa bawat takot at udyok ng paghihiganti. Sa loob ng sasakyan ni Paulo, binalot ng matinding katahimikan si Mara habang mabilis silang bumabaybay patungo sa grocery store na naging sentro ng kanyang buhay. Hawak niya sa kanyang kandungan ang itim na maleta at ang diary ni Rosalinda. Ang bawat pahina nito ay tila tumitimbang ng 100 tonelada dahil sa bigat ng katotohanan. Mara, sigurado ka ba rito? Pwede nating hayaan ang mga pulis na gumawa nito. Masyadong delikado ang pumasok sa loob ng store kung totoo ang sinabi ni Celeste. Ang nag-aalalang sabi ni Paulo habang mahigpit ang hawak sa manibela. Paulo, 5 taon akong naging sunod-sunuran sa mga kasinungalingan nila. 5 taon akong naniwala na ang pamilya Santos ang nagligtas sa akin noong mamatay ang mga magulang ko. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi nila ako inampon dahil sa awa. Inalipin nila ako dahil sa galit na sila rin naman ang gumawa. Ang sagot ni Mara, ang kanyang boses ay tila yelong hindi natutunaw. Habang tumatakbo ang sasakyan, binuksan ni Paulo ang isang folder. Mara, may nahanap din ako tungkol sa tatay mo, kay Ricardo Santos. Hindi totoo ang sinabi ni Rosalinda sa diary niya. Hindi ninakaw ng tatay mo ang lupa nila. Ang totoo, isinangla ng asawa ni Rosalinda ang lupa sa tatay mo para pambayad sa utang sa sugal. Sinubukan pa nga ng tatay mo na ibalik ang lupa sa kanila, pero tinanggihan ito ni Rosalinda dahil sa hiya. Ang puot niya ay bunga ng sarili nilang pagkakamali na isinisi nila sa tatay mo. Naramdaman ni Mara ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang kanyang ama, na pumanaw ng may dalang masamang imahe sa isipan ng mga Santos, ay isa palang biktima ng sarili niyang kabutihang loob. Ang bawat sakripisyong ginawa ni Mara para sa pamilyang ito ay tila isang insulto sa alaala ng kanyang tunay na magulang. Pagdating nila sa tapat ng grocery store, ang paligid ay madilim at tahimik. Ang karatula na Mara's General Merchandise ay bahagyang kumukutitap sa ilalim ng ilaw ng poste. Ngunit sa likod ng glass door, nakita ni Mara ang isang anino. Isang lalaking may hawak na galon ng likido ang dahan-dahang nagbubuhos sa ibabaw ng mga sako ng bigas. Nandyan na sila, bulong ni Paulo habang kinukuha ang kanyang telepono para tumawag sa barangay. Ngunit hindi naghintay si Mara. Lumabas siya ng sasakyan at mabilis na tinungo ang pinto ng store. Gamit ang kanyang sariling susi, dahan-dahan niyang binuksan ang lock.
Ang amoy ng gasolina ay agad na sumalubong sa kanya, isang amoy na tila hudyat ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ang sigaw ni Mara sa lalaking nakatalikod. Nagulat ang lalaki at mabilis na humarap. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight, nakita ni Mara ang mukha nito. Hindi ito isang estranghero. Ito ay si Jojo, ang isa sa mga tauhan sa store na palaging tinutulungan ni Mara tuwing nagkakasakit ang pamilya nito. Ma'am Mara, patawarin niyo po ako? Ang nanginginig na sabi ni Jojo. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng gasolina. Inutusan lang po ako ni Sir Adrian. Sabi niya, kung hindi ko ito gagawin, mawawalan ako ng trabaho at kakasuhan niya ako sa mga nawawalang inventory na siya rin naman ang kumuha. Jojo, bitawan mo yan. Alam mo ba ang ginagawa mo? Pwede kang makulong? O mas malala, pwedeng may madamay na inosente rito. Ang mahinahong utos ni Mara habang dahan-dahang lumalapit. Pero ma'am, kailangan ko ng pera. Ang anak ko nasa ospital. Ang pag-iyak ni Jojo habang hawak ang isang lighter. Jojo, makinig ka. Ang pamilyang Santos ay hindi ka tutulungan kapag nabilanggo ka. Gagamitin ka lang nila gaya ng paggamit nila sa akin sa loob ng 5 taon. Patuloy ni Mara. Inilabas niya ang mga dokumento ng store. Tingnan mo ito. Ang store na ito ay sa akin. Ako ang nagpapasweldo sa iyo, hindi si Adrian. At pangako, tutulungan kita sa anak mo, huwag mo lang ituloy ito. Nabitawan ni Jojo ang galon ng gasolina. Ang lighter ay nanatiling nakasara sa kanyang palad. Sa labas, narinig ang tunog ng papalapit na sasakyan ng mga tanod at pulis. Ngunit bago pa man makapasok si Paulo at ang mga autoridad, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa likurang bahagi ng store, ang bodega kung saan naroon ang generator. Ang apoy ay mabilis na kumalat dahil sa gasolinang kumalat na sa sahig. Ang usok ay naging makapal at maitim. Nilalamon ang bawat paninda na pinaghirapan ni Mara na i-stock para sa susunod na buwan. Mara, lumabas ka na dyan. Masusunog ang buong gusali. Ang sigaw ni Paulo mula sa labas. Hinila ni Mara si Jojo patungo sa exit. Ngunit bago siya makalabas, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa may back door ng bodega. Isang babaeng nakasuot ng hospital gown at may suot na makapal na jacket. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang pinapanood ang paglaki ng apoy. Si Mama Rosalinda. Tumakas ang matanda mula sa ospital para personal na saksihan ang pagtupad ng kanyang 3 dekadang panata ng paghihiganti. Nakita niya si Mara at isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang tila mas nakakatakot kaysa sa dagundong ng apoy. Kabayaran ito, Mara, ang bawat abo ng tindahang ito ay para sa lupaing ninakaw ng tatay mo. Magsama-sama kayo sa impyerno. Ang sigaw ng matanda bago siya muling nawala sa makapal na usok ng bodega. Naramdaman ni Mara ang init na dumidikit sa kanyang balat. Ang kisame ng store ay nagsisimula ng bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, isang pagpili ang kailangang gawin ni Mara. Ang iligtas ang kanyang sarili at si Jojo o habulin ang matandang babaeng sumira sa kanyang buhay para sa isang huling paghaharap. Ang usok ay tila mga itim na kamay na sumasakal sa bawat hininga ni Mara. Sa gitna ng naglalagablab na kahel at pulang liwanag, ang init ay naging sapat upang matunaw ang kahit na anong natitirang takot sa kanyang puso. Ang tanging naririnig niya ay ang dambuhalang huni ng apoy na kumakain sa mga istante ng grocery store at ang marahas na pagbagsak ng mga bubong na yari sa yero. Ma'am Mara, tara na po, babagsak na ang kisame. Ang pagsusumamo ni Jojo habang hinihila ang braso ni Mara. Ang lalaki ay puno na ng uling ang mukha at halos hindi na makadilat dahil sa tindi ng usok. Ngunit ang mga mata ni Mara ay nakatitig pa rin sa likurang bahagi ng bodega. Doon, sa pagitan ng mga nagbabagang kahoy, nakita niya si Mama Rosalinda. Ang matanda ay tila isang estatwa ng puot na hindi gumagalaw, kahit na ang apoy ay nasa paanan na nito. Ang kanyang hospital gown ay bahagya ng nasusunog sa laylayan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Mara.
puno ng isang uri ng tagumpay na tanging ang isang baliw lamang ang makakaramdam. Tapos na ang lahat, Mara, wala ka nang babalikan. Ang huling sigaw ni Rosalinda bago bumagsak ang isang malaking poste sa pagitan nila. Hindi na nag-isip pa si Mara. Sa gitna ng panganib, nanaig ang kanyang pagkatao. Binitawan niya ang hawak na bag at sumubok na lumapit sa apoy upang hilahin ang matanda. Ngunit isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong gusali. Mabilis siyang hinablot ni Jojo at pilit na kinaladkad palabas ng main entrance. Bago pa tuluyang gumuho ang harapan ng tindahan. Paglabas nila sa kalsada, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi at ang nakakasilaw na liwanag ng mga bumbero. Napaluhod si Mara sa semento, ang kanyang mga kamay ay puno ng gasgas at ang kanyang buhok ay amoy usok. Pinanood niya ang bawat alaala ng kanyang paghihirap na maging abo. Ang grocery store na itinayo niya mula sa kanyang sariling ipon, ang lugar kung saan siya naging malaya sa loob ng ilang oras, bawat araw ay wala na. Mara, Diyos ko, akala ko ay hindi ka na makakalabas. Ang sigaw ni Paulo habang mabilis na lumalapit at binalot siya ng isang kumot. Tumawag na ako ng ambulansya para kay Jojo. Pero ang biyenan mo, nasaan siya? Tumingin si Mara sa gumuhong gusali. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tanging isang malalim na buntong hininga. Sa sandaling iyon, alam ni Mara na kasamang naging abo ng tindahan, ang 3 dekada ng puot ni Rosalinda. Ang paghihiganti na itinanim ng matanda sa loob ng maraming taon ay siya ring naging mitsa ng sarili nitong katapusan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng korte at ang amoy ng kulungan ay naging bahagi ng bagong buhay ni Mara. Si Adrian ay nasentensyahan ng mahabang taon dahil sa falsification at conspiracy to commit murder. Si Mama Rosalinda naman, bagamat nakaligtas sa sunog, ay tuluyan ng nawala sa katinuan at ngayon ay nananatili sa isang psychiatric facility sa ilalim ng bantay ng gobyerno. Ngunit ang kwento ni Mara ay hindi natapos sa abo. Sa isang maliit na kanto sa kabilang barangay, isang bagong karatula ang isinasabit. Hindi na ito Mara's General Merchandise. Ang nakasulat na ngayon ay Mara's Kitchen, Home of the Healing Soup. Sa loob ng maliit ngunit malinis na kainan, amoy ng aros kaldo at mainit na pandesal ang sumasalubong sa mga bisita. Ang mga empleyado ni Mara, sila ay mga kababaihang tulad niya na dumaan din sa matitinding pagsubok sa buhay, mga biktima ng pang-aabuso na ngayon ay muling bumabangon. Si Jojo ay naging head ng logistics at ang kanyang anak ay tuluyan ng gumaling dahil sa tulong ni Mara. Isang hapon, habang nag-aayos si Mara ng mga lamesa, isang pamilyar na anino ang huminto sa kanyang pintuan. Si Lolo Eduardo. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda, ngunit may isang uri ng kapayapaan sa kanyang mga mata na wala noon. May dala siyang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Mara, anak, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita muli. Ang nanginginig na sabi ni Eduardo. May isang bagay na kailanman ay hindi nalaman ni Rosalinda, isang lihim na itinatago ng aking pamilya sa loob ng mahabang panahon. Inilapag ni Eduardo ang kahon sa lamesa at binuksan ito. Sa loob ay may isang lumang dokumento ng pagmamay-ari ng lupa sa probinsya at isang sulat na may selyo ng bangko sa Switzerland. Ang tatay mo, si Ricardo, hindi lang siya naging partner ng pamilya namin. Siya ang tunay na nagligtas sa amin mula sa pagkakautang na hindi nalaman ni Rosalinda. Ang lupang sinasabi niyang ninakaw ay sadyang itinago ng tatay mo sa ilalim ng isang trust fund para sa iyo at para sa amin, para hindi ito makuha ng mga pinagkakautangan ni Rosalinda. Ang perang ito ay sapat na para makapagsimula ka ng kahit anong negosyong gusto mo sa kahit saang bahagi ng mundo. Napatitig si Mara sa mga dokumento. Ang kabutihan ng kanyang ama ay hindi lang pala hanggang sa mga kwento. Ito ay isang pamana na naghihintay lang ng tamang panahon para lumitaw. Salamat Papa Eduardo, ang mahinahong sabi ni Mara, pero hindi ko na kailangan ng malaking pera para maging masaya. Dito, sa maliit na kusinang ito, nahanap ko na ang tunay na kayamanan. Tumingin si Mara sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga taong masayang kumakain,
ang tawanan ng kanyang mga empleyado, at ang sikat ng araw na tila yumayakap sa kanyang bagong simula. Ang Black Rose ay hindi lang basta nabuhay. Ito ay muling namulaklak sa isang lupaing wala ng lason ng nakaraan. Madam Mara, handa na po ang lahat para sa ating first anniversary celebration ng Mara's Kitchen. Ang mga bisita po ay nagsisimula na ring dumating. Ang boses ni Jojo ay puno ng katuwaan at pagmamalaki habang inaayos niya ang kanyang uniforme sa tapat ng pintuan. Ngumiti si Mara sa kanyang salamin, isang ngiting hindi napilit, isang ngiting hindi na nagtatago ng anumang sakit. Ang babaeng nakikita niya sa refleksyon ay malayo na sa matanda at pagod na asawang 5 taong nagkulong sa anino ng pamilya Santos. Ngayon, ang kanyang balat ay tila may sariling liwanag. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay, at ang bawat guhit sa kanyang mukha ay hindi na marka ng pagdurusa kundi mga medalya ng kanyang tagumpay. Ang amoy ng sariwang luto na arroz caldo, ang tamis ng bagong hurnong bibingka, at ang masayang tawanan ng kanyang mga tauhan ay pumupuno sa buong gusali. Ang bawat sulok ng Mara's Kitchen ay binuo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Hindi lang ito isang kainan. Ito ay naging santuwaryo ng mga pusong sugatan na tulad niya. Habang abala ang lahat, napansin ni Mara ang isang anino na nakatayo sa labas ng malaking glass window ng kanyang shop. Isang lalaking nakasuot ng kupas na t-shirt, may gulugulong buhok, at ang balat ay tila nasunog ng matinding init ng araw sa labas. Dahan-dahang lumabas si Mara upang harapin ang taong ito. Si Adrian, ang lalaking dati ay tila isang higante sa kanyang buhay, ay tila naging isang maliit at kaawa-awang nilalang ngayon. 1 taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita sa korte. Ngayon, nakalabas na siya sa pansamantalang piyansa habang hinihintay ang final appeal ng kanyang kaso. Ngunit kitang-kita na ang karma ay hindi na naghintay ng hatol ng tao. Mara, ang mahinang tawag ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig, wala na ang dating awtoridad at kayabangan. Ang ganda ng restaurant mo. Balita ko, ikaw na ang pinakasikat na puntahan dito sa probinsya. Tumingin si Mara sa kanya nang may malamig na pagtanggap. Salamat, Adrian. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Kung gutom ka, mayroon kaming libreng pagkain para sa mga nangangailangan sa kanto. Yumuko si Adrian, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nawala ang lahat sa akin, Mara. Si Celeste, tumakas siya dala ang huling perang itinago ko, iniwan niya ako nang malamang baog ako at wala na akong pakinabang. Si Mama naman, nasa pasilidad pa rin, hindi na niya ako nakikilala. Araw-araw, tinatawag niya ang pangalan mo, humihingi ng tawad sa tatay mo. Huminto si Adrian at humakbang ng isa papalapit, tila nagbabaka sakali. Mara, mahal mo pa ba ako? Kahit konti lang. Pwede ba tayong magsimulang muli? Ngayong alam ko na ang lahat ng mali ko, sisiguraduhin kong babawi ako sa iyo. Huminga ng malalim si Mara. Tumingala siya sa langit at muling binalaling ang tingin sa lalaking minsan niyang inisip na siya niyang buong mundo. Adrian, minahal kita ng higit pa sa sarili ko. Ang mahinahong panimula ni Mara. Minahal kita hanggang sa punto na nakalimutan ko na kung sino ako. Pero iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi ko kailangan ng iyong pagbawi para maging buo muli. Ang pagpapatawad ko ay naibigay ko na sa iyo noon pa, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Hinawakan ni Mara ang hawakan ng pinto ng kanyang restaurant. Pero ang pagmamahal na hinihingi mo, wala na iyon. Ang Mara na minahal mo ay namatay na sa gabing sinubukan mong sunugin ang buhay ko. Ang Mara na kaharap mo ngayon ay mahal na ang kanyang sarili. At sapat na iyon para hindi na muling lumingon sa iyo. Pakiusap, Mara. Wala na akong pupuntahan. Ang huling pagsusumamo ni Adrian. Lahat tayo ay may pinupuntahan, Adrian. Depende lang iyon sa kalsadang pinili nating lakaran. Ang huling sabi ni Mara bago siya dahan-dahang tumalikod. Pumasok muli si Mara sa loob ng Mara's Kitchen. Narinig niya ang tunog ng bell sa pinto na hudyat ng pagdating ng mga bagong bisita. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang ina, si Aling Tasing,
nakadarating lang mula sa probinsya. Nakita rin niya si Lolo Eduardo na nakaupo sa isang sulok, masayang pinapanood ang kanyang mga apo sa tuhod mula sa mga tauhan ni Mara. Naupo si Mara sa gitna ng kanyang mga kaibigan at bagong pamilya. Kinuha niya ang isang tasa ng mainit na kape at dahan-dahang humigop. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay wala ng kaba, wala ng pag-aalinlangan. Napagtanto ni Mara na ang tunay na kaligayahan ay hindi pala ang pagkakaroon ng isang perpektong pamilya o isang asawang hindi nagkakamali. Ang tunay na kaligayahan ay ang kakayahang tumayo sa sariling mga paa pagkatapos ng isang matinding bagyo. Ang tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa iyo, kundi ang makita ang sarili mong masaya, malaya at punong-puno ng pag-asa sa kabila ng lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na nanalangin si Mara para sa katarungan. Sa halip, nanalangin siya ng may pasasalamat. Pasasalamat sa bawat luha, sa bawat apoy, at sa bawat sugat. Dahil kung hindi dahil sa mga iyon, hindi niya kailanman matutuklasan ang dambuhalang lakas na matagal nang nananahan sa loob ng kanyang kaluluwa. At sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ng hapon, ang Mara's Kitchen ay patuloy na nagbigay ng init at pagkain sa lahat. Isang buhay na patunay na ang isang pusong marunong magmahal sa sarili ay kailanman ay hindi muling magugutom sa pansin ng iba. Sa huling tingin ni Mara sa kalsadang nilakaran ni Adrian, alam nating hindi lang pintuan ng restaurant ang kanyang isinara, kundi ang isang kabanata ng buhay na puno ng pait at panlilinlang. Doon sa pagitan ng usok ng kanyang bagong kusina at ng amoy ng sariwang luto, tuluyan na niyang nahanap ang kanyang sariling langit. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito ni Mara. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan nadiskubre ni Mara ang lihim na diary ni Mama Rosalinda sa loob ng attic, aminin ko, naramdaman ko rin ang matinding hapdi at panginginig. Napakahirap isipin na ang taong pinaglilingkuran mo ng buong puso ay mayroon palang nakatagong lason sa bawat ngiti. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang akala nila ay wala na silang pag-asa. Ngunit nahanap ang lakas sa gitna ng mga abo ng kanilang nakaraan. Alam nyo, ang buhay natin ay parang ang uling na naiwan sa nasunog na grocery store ni Mara. Sa tingin ng iba, wala na itong silbi at madumi na. Pero tandaan nyo, ang uling na iyon ang nagbibigay ng pinakamatinding init upang maluto ang pinakamasarap na putahe ng ating tagumpay. Huwag nating hayaang ang init ng pagsubok ay sunugin tayo. Sa halip, gamitin natin ito upang patigasin ang ating paninindigan. Ang bawat sugat ay hindi marka ng kahinaan, kundi patunay na ikaw ay lumaban at nanalo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mara, nagawa niyo rin bang talikuran ang lahat para sa sarili ninyong kalayaan sa huling pagkakataon? O baka naman may mga Adrian at Rosalinda rin sa buhay nyo na hanggang ngayon ay pilit nyo pa ring iniintindi kahit dinudurog na ang inyong pagkatao? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Saan nyo ba pinapakinggan ang ating audio ngayon? Habang naglalaba ba, nagluluto para sa pamilya, o baka naman habang nagpapahinga sa gitna ng inyong sariling pakikipaglaban? I-comment nyo naman ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang i-share ang kwentong ito sa inyong mga kumare na nangangailangan din ng paalala na sila ay mahalaga. Manatili tayong matatag, mga nanay at ate. Laging tandaan na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang sikat ng araw ay palaging sasalubong sa mga taong hindi sumusuko sa sarili nilang halaga. Pamagat ng kwento, ang bahay ng mga lihim at ang apoy ng paglaya. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa karanasan ng isa nating tagapakinig na si Mara, 32 taong gulang mula sa probinsya ng Laguna, na ipinadala sa ating programa upang maghatid ng mensahe na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa sarili bago sa iba. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang piksyon para sa layuning panlibangan at pagbibigay ng positibong mensahe at hindi naglalayong manira
o umatake sa sinumang individual.